bawat pakukuro, lahat ay makayakan. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng pusang matangkilik, tungkuling mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal ng kusa naming pagpapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan. Pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrach, Mesach at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa relibotong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Inuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribolto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrach, Mesach at Abednego, Mahal na hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugon na iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi man niya gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa reboltong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit kina Sadrach, Mesach at Abednego. Kaya inuutos niyang painiting makapitong ibayo ang pugon. Inuutos din niya sa pinakamalalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrach, Mesach at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag si Haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tagapayo, Hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit 4 ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yaong isa, ang tingin ko, Diyos.
Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrach, Misak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na nanalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy, kay sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malulhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kirubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Mapalad ang inusin sa kanyang pusong matapat, sa salitang bubuhat, sa buong Diyos ng liwanag, sa tiyak at aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kaniya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naaalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham,
Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking Ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kaniyang ginawa, ani Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganiyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming Ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Himay-himayin po natin at pag-usapan ang Ebanghelyo sa umagang ito. Unang-una, ang kausap ni Jesus ay mga Hudyo. Sa kaniyang pakikipag-usap, alam ng mga Hudyo ang kanilang kasaysayan, na ang kasaysayan nila ay nagmula pa sa lipi ni Abraham, ang bayang pinili ng Diyos at ang Diyos na pinili nilang maging Diyos nila. So mayroon pong kasunduan. Kayo ang aking magiging bayan at ako naman ang inyong magiging Diyos. Mula sa kasaysayan ni Abraham, kay Moses, kay Jacob, kay Joshua, lahat-lahat ng kanilang kasaysayan ay nakaugat kay Abraham. Si Abraham na pinili ng Diyos upang maging ama ng sanlibutan. Ngayong natapos na ang kasaysayang ito, isinugo ng Diyos Ama ang kaniyang anak upang ipamahagi, ipamalita, ipakita ang karurukan ng pagmamahal ng Diyos sa lahat. At ito ang hindi matanggap ng mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Ang tingin kasi nila sa Diyos, napakalayo. Ang tingin nila sa Diyos, sila lamang ang may alam. Ang tingin nila sa Diyos ay isang nilalang na lagi na lamang nakabantay at handang magparusa sa sinumang nagkasala. Ito ang kabuuan ng kanilang pananaw. Kaya hindi nila matanggap, hindi nila maintindihan, at hindi nila maunawaan ang presensya ni Kristo sa kanila. Kahit sabihin ni Jesus na ako'y isinugo ng Ama, ako at ang Ama ay iisa, hindi nila iyon maunawaan. Bakit? Dahil meron silang sariling perception, meron silang sariling kaisipan, at ang kaisipan na yun, akala nila iyon na ang katotohanan. Kaya sinabi ni Jesus, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ano po ba yung katotohanan? Saan ba nakabase ang katotohanan? Alam ninyo, panahon pa ni Plato, panahon pa ni Socrates, panahon pa ni Aristotle, panahon pa ng mga unang pilosopo ng ating mundo,
Lagi na nilang tinatanong kung ano ang katotohanan. Kaya nga kahit si Pilato, noong si Jesus ay nasa harapan ni Pilato, itinanong niyang, ano ba ang katotohanan? Si Jesus man ay nagsalita ng direkta tungkol sa katotohanan. Nang sinabi niyang, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Marami sa ating mga marurunong at pantas ng panahon ang nag-define ng katotohanan. Halimbawa, katulad ni Saint Thomas Aquinas, ang sabi niya, ang katotohanan ay ang paglalapat ng iniisip mo sa realidad. Ito yung katotohanan. Si San Agustin ay nagsabing ang katotohanan ay ang facts o actual na realidad. Ibig sabihin po, nagkakaroon ng hugis o anyo ang katotohanan kapag ang dalawang bagay ay nagtutugma. Ano yun? Ang aking kaisipan at ang realidad. Ito ang nagsasabi ng katotohanan. At ang katotohanan ay tested by time. Hindi ko mo nagsalita ako ngayon, ito na ang totoo. Ang katotohanan ay sinusuri ng panahon dahil hindi pwedeng takpan ng anumang kasinungalingan ang katotohanan. Lalabas at lalabas ito sa tama at takdang panahon kung ano ang katotohanan. Pwede nating mahilantulad ang katotohanan sa ginto. Ang ginto, ibaon nyo man, kahit matagalang panahon, kahit balutan mo ng putik ang katotohanan o ang ginto, darating at darating ang panahong lalabas ang tunay na kulay ng ginto sa kaniyang takdang panahon. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Dahil lahat tayo'y sinasabihan ni Jesus na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Katotohanan ng tunay na pamumuhay at katotohanang lahat tayo ay makasalanan na nangangailangang maisama ni Jesus sa kaniyang sambahayan bilang kasama at hindi bilang alipin. Ibig sabihin po, kapag tayo'y namumuhay sa kasalanan at itinatago natin ang katotohanan ng buhay, tayo'y nananatiling alipin ng kasamaan. Ibig sabihin po, tama ba ang aking pamumuhay ngayon? Lumalabas ba ang katotohanan sa aking buhay ngayon? O naniniwala ako sa sarili kong katotohanan? Yun po ang nakatatakot sa panahon ngayon. Pinipilit ng bawat isa ang kaniyang katotohanan, lumalayo sa katotohanang gustong sabihin ni Jesus na maging malaya tayo dahil siya ang pinag-uugatan ng katotohanan ng buhay. Similarly, mas madaling mamuhay sa kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Meron akong isang bata na nakausap. Palagi daw siyang pinapagalitan ng nanay niya dahil gabi na siya umuuwi. Ang tanong ko ano bang paalam mo?
Ang paalam ko po, gagawa kami ng research. Pero kami ay nag-swimming. Bakit ang hirap sabihin ng totoo? Sabi ko sa kanya, kasi po, hindi naman ako papayagan kapag sinabi ko yung totoo. Hindi. Hindi iyon totoo. Kasi una pa lang, nagsinungaling ka na sa iyong magulang. Kung sinabi mo ang totoo, simula pa noon, magkakaroon sila ng tiwala sa iyo na ang sinasabi mo ay totoo. Hindi ka na mahihirapang magpaalam kung ang sinasabi mo at ginagawa mo ay totoo. Dahil kapag totoo ang sinasabi mo, doon nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Kaya hanggat maaari, sabihin natin ang totoo upang magkaroon tayo ng tiwala sa isa't isa. Sabihin natin sa Diyos yung totoo, hindi yung pangarap lamang. Sabihin natin sa Diyos ang katotohanan ng ating buhay at huwag nating pagtakpan ng mga pagkukunwari o kasalanan. Sabihin niyo sa inyong mga kumare na wala kayong pera at wala kayong ipauutang. Napakasimple nun. Kung mayroong pupuntang bisita sa inyo at sinabing 5 kaming pupunta mamaya at kami magtatanghalian, pero wala kang pera, sabihin mong wala kang pera. Kesa naman mangutang ka sa Bombay para lang ipakain mo sa bisita mong ang dala-dala lang naman ay chismis ng ibang tao. Ito yung katotohanan. Ano ang perception at realidad? Pagsamahin natin para mas madaling mabuhay araw-araw. Huwag kayong magpakain sa fake news. Huwag kayong magpakain sa pagkukunwari. Huwag kayong magpakain sa hindi totoo. Mahilig kayo sa Facebook, 99% fake. Makikita ninyo, napakaraming fake sa Facebook. Huwag kayong magpadala. Lagi niyong tingnan ang katotohanan sa likod ng mga bagay na ito. Kaya si Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay muling inuulit sa ating lahat na ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Huwag nating dayain ang sarili natin. Hubarin natin sa Diyos ang ating pagkatao upang kaniyang makita kung ano ang kulang at kung ano ang kaniyang ibibigay sa atin. Masakit ang loob mo, sabihin mo sa Diyos. Wala kang pera, sabihin mo sa Diyos. Naiinis ka, sabihin mo sa Diyos. Nagseselos ka, sabihin mo sa Diyos. Maging totoo ka. Huwag mong takpan ng emosyon ang katotohanan dahil hindi ito makapagpapalaya sa atin. Bagkus inaalipin tayo ng sarili nating kwento at ng sarili nating katotohanan. Lumapit tayo sa tunay na katotohanan na muling sinasabi ni Jesus na ako ang katotohanan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay walang hangganang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan at lakas. May hangganan ang ating isip, espiritu at katawan.
Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin ang lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya sa atin. Ama, gawin mo kaming ganap. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan, naway maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang simbahan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kwaresma, naway makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng lapis na pagpapahalaga sa sarili. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang ating pagkaabala sa materialismo na umiiral sa ating panahon, naway hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga may sakit ng tapat, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman at lahat ng nagdurusa, naway makatagpuan ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Ang mga namatay ng tapat sa Kanya, naway kalagan ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa kaharian ng Kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap. Butihing Ama, namatay ang iyong anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay ng naaayon dito. Palayain mo kami sa aming makikitid na pag-iisip at pagkamakasarili upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po. Anumang kabutihan ang maaari kong ipadama, itulod ninyong magawa ko ngayon ang mga bagay na to. Naway wag mo itong ipagpaliban o ipagwalang bahala, sapagkat di na ko muling daraang sa ganitong mga Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaga nawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao,
sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis, kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Sanay Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa pagkakasala sa amin at huwag mo kami pahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang sandigan at bukal ng katotohanan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan.
ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa bang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo, Kristo ng buhay ko. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binibigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito naway umampat sa masasama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.